Ang kanin na mais ay magandang kainin, mas lalo na kung mahirap na trabaho ang gagawin mo sa bukid. Kayo po ba? Kumakain din po ba kayo ng kanin na mais? Maaga kaming gumising ngayong araw na to para pumunta sa katabing bayan dahil araw ng kanilang palengke ngayon. Pupunta po kami bibili ng giniling na mais na pangsinaing. Kapag sa probinsya, di pa rin talaga nawawala ang pagbebenta ng bigas na mais na per ganta. Siya po si Aling Tersing. Sa kanya po madalas bumili ng bigas na mais ang aking biyanang lalaki. Bumili po ako sa kanya ng 10 ganta. Pero itong bigas na mais na ito mga kabukid ay hindi po para sa amin kundi ipinabili lang sa amin. Pagkabili po namin ng bigas na mais ay dinala po muna namin dito sa family house. Ako na po ang nagbuhat dahil hindi po pwedeng magbuhat yung aking asawa. At tinignan ko rin po kung anong laman yung Tupperware na sa lamesa. At ang laman nga ay piniritong flying fish na daing. Pagkarating nga po namin dito sa bukid, tinignan ko muna itong aming mga pananim na patola kung mayroon bang mga uod. At pagkatapos ay pumunta na rin ako doon sa aming mga alagang kalabaw para ilipat sila. Di na muna ako dumiretso doon sa aming mga alagang kalabaw dahil aking munang tiniba itong saging na latundan na magulang na. Kapag masosobrahan na naman kasi sa gulang ito, tsak na magbibitak-bitak na naman ang mga balat nito at hindi na naman mapapakinabangan. At habang katamtaman lang ang kanyang pagkagulang ay akin na nga itong tiniba para nang sa ganon ay pwede pang ibenta. Pagkatapos ay ito, tumingin na rin ako ng mga tuyong kahoy dito sa paligid ng aming mga tinamnan ng talong. Doon sana ako mga ngahoy sa pinagsugaan namin ng aming mga alagang kalabaw dahil marami ako nakita doong mga tuyong kahoy na magagandang klase na kahoy. Kaya lang pagkalayo-layo at medyo malayo yung aking lalakarin bago ako makauwi na naman ng bahay. Kaya sabi ko sa aking asawa, ito na lang yung mga kukunin ko yung malapit dito sa taniman ng talong. Total tuyo naman na. At sabi ko sa kanya, nalilinisan ko lang saglit bago kami pupunta doon sa aming mga alagang kalabaw. Kaya nilinisan ko muna pero di ko muna nilagay sa sako. Pagkatapos ko malinisan yung mga kahoy na aking iuwi mamaya, sinakay ko na si Bunso dito sa aking liig para naman kunin yung mga alaga naming baka at ganun din yung isang kalabaw para painumin muna doon sa sapa. Kapag dito sa malayo namin sinusugat ang mga kalabaw, dito na namin sa sapa sila pinapainom. Hindi na namin dinadala pa doon sa amin sa bahay sa bukid. Nang maisugan na namin yung aming mga alagang kalabaw, bumalik kami dito sa aking mga pinagkahuyan at akin ang inilagay sa sako itong mga kahoy na iuwi ko ng bahay. Medyo marami din itong aking napangahoy. Hindi ko nga lahat na ilagay dito sa sako dahil medyo may kabigatan na nga rin mga kabukid. Danas nyo din po ba yung ganitong klase ng pangangahoy? Pagdating ng bahay, pinutol ko na rin po itong mga kahoy para maililom siya para hindi naman mabasa kasi medyo maambon-ambon din po dito sa amin. Habang nakasalang naman yung tubig na aking paglulutuan ng bigas na mais. At habang pinapainit ko nga yung tubig na paglulutuan ko ng bigas na mais, nagpipili na rin po ako ng buto ng sitaw na aming itatanim mamaya. Ganito po yung isang kaparaanan ng pagluluto namin ng bigas na mais. Pakukuluan muna ang tubig at kapag kumulo na, ganito po at lalagyan ng bigas na mais saka hahalu-haluin. Dahan-dahan lang po ang paglalagay ng bigas na mais para nang sa ganon matansya natin yung dami ng ating ilalagay. Tapos yung paglalagay hanggang sa matansya natin yung sakto na lang yung tubig niya. At hindi po dapat ito tinitigilan ng paghahalo para maganda po yung pagkakaluto ng ating niluluto na bigas na mais. At kapag wala na po itong tubig, atin na po itong tatakpan para linayin. Sinunod ko namang niluto itong abalin na sinasabi namin dito sa amin. Masarap ito mga kabukid pero depende din sa kasanayan ng isang tao na kumain ito. At na maluto ko na po yung abalin, nag-ihaw na din po ako ng talong na dagdag ng aming pangulam para ngayong pananghalian. Mga unang bunga ito ng aming mga bagong talong na tanim. Di na po muna namin ibinenta at pinangulam na lang muna. Kain tayo mga kabukid at ito po yung aming pagkain ngayong pananghalian. Tapos na po kami nagpasalamat sa pagpapala sa amin ngayong araw na to. Hindi nga po namin sinasama sa video ang aming pagdarasal dahil tayo po ay may iba't iba pong pananampalataya. Masarap pong kumain, masalo na kapag nagkakamay. Tapos ganito ang kanin mo, yung kanin na mais. Kahit maparami ang iyong kain ay hindi ka tataba. At hindi lang po yun, hindi ka rin magkakasakit. Kasi po ang kanin na mais ay mababa lang po ang sugar content nito. Kaya nga po dito sa amin ngayon, mapamayaman man o mahirap ay kumakain ng kanin na mais. Kasi maganda po ito sa kalusugan. Kaya nga yung aking asawa dahil dinadiet na nga po siya at marami na ring bawal sa kanya. Kaya ito yung isa sa mga solusyon namin para hindi tumaas ang kanyang sugar. At alam nyo ba mga kabukid, ang sarap kumain. Mas lalo na kapag mga bagong pitas, yung mga gulay na yung kakainin. Tulad na lang po nitong talong. At dun po sa mga hindi sanay kumain po ng abali na tinatawag po namin, ay masarap po itong mga kabukid para sa amin. Napakamahal nga po ng presyo nito dito sa amin. 1.5 ba naman ang 1 kilo. At di rin po kadugyutan ang kumain po ng exotic food. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.